Hello mga ka-Sunset Moments. Magandang dapit hapon po sa ating lahat. Ito po tayo ngayon. Balik tayo sa ating Sunset Moments ni Sir Kutaylo. Ah, nagsimba ba kayo kahapon? Well, medyo ang daming mga spiritual activities kahapon. Sa akin, mga umabot ng 4, na, including yung engagement ceremony ng isang apo sa tuhod. And they have a very wonderful event kagabi. Kasama ng kainan. Pero talo tayo kasi online lang ako. Sa online lang ako. I was invited to give an inspirational message. But congratulations to the newly engaged Kyle Magsipok and si Cristalina Sinfuego. Taga Isabela at taga Tacorong, South Cotabato, yung lalaki. And I'm so grateful to be with you. So isa lang yun sa mga naging kahapon, mga naging activities namin. I was also fetched up. Nagpasundo rin ako sa isang aking brother in faith. Thank you, Brother Ron. At lagi niya akong pinagbibigyan. Kaya pumunta kami dun sa Nagano local church naman dito. And we have our English Sunday service with our very kumbaga parang linguistic na rin. Marunong siya sa Korean, English, and Japanese. Although yung English niya okay naman, pero yung pronunciation niya talagang Japanese English. But we really admire na he could entertain us, give time to us, kasi kukunti lang kami mga international blessed families dito sa Nagano. And he gave a very wonderful time and messages, advices, as we have a very good sharings and conversations between and among ourselves. Kaya maganda yung pagkakataon. And ayun, and we were so happy. Meron pa nga akong isang hindi na salihan pero gabi na rin kasi na tinamaan din yung schedule ng engagement ceremony at yung kay International Family Association dito sa Japan. But ang isang topic na gusto ko rin lang i-share, parang reaction or guidance sa ating talakayan dito. Itong tinatawag na humilitos, it's a Latin word, and dito nang galing yung humility. Humilitos, humi or humi means empty. Litos, below, parang ground, dun sa lupa. So it's a kind of empty na nasa baba. Parang kung baga wala ka at nananatili ka lang dun sa ibaba. Wala kang may papakita o may panghambog, na ipang garboso, kung baga, andun ka lang, nanatili ka lang sa ibaba. That's the literal meaning of itong humilitos, kung saan nanggaling ang word na humility. So, kung titingnan natin, andun yung selfishness at selflessness. Andun yung egoism na nagiging personalidad ng tao. Paano ba nangyari ang mga ganito? Lahat naman ng mga tao, gusto nating makamit natin ang katagumpay. Tagumpay na ating nananais, goal, excuse me po, goal natin sa buhay. Kaya
nag-aaral tayo, nagsusumikap tayo, determinado tayo na makamit natin ang gusto natin. More particularly sa akin, kaligayahan. Happiness. Happiness ang isang desire ko. Academically, yes. Pero comes a time na nakita kong it's not the primary thing in my life na dun ang happiness ko. Sorry to say na na-ikat ko yung academic education ko noon kasi I was also looking on something that I could experience easily or hardly or challengingly experience happiness. May mga tao naman na ayun na nga nagsakripisyo para lang makamit yung happiness, and give up yung mga kung ano-anong mga nasa kanya na sana and para lang maabot yung gusto niya. Isang ko nga talaga dyan itong si Saint Francis hindi yun si Pope Francis de Assisi. Mayamang tao yun mayamang tao na hindi talaga religious. Anak siya ng mayaman na kumbaga ini-spoil pa nga ng father niya, parents niya yun Kaya lang nung talagang he was evangelized and he really have developed his faith and connection to God, to the Lord Jesus. And nagpaalam siya sa parents niya. Galit na galit yung father niya. Lahat-lahat ng luho binigay sa kanya ng father niya pinapabalik ng father niya bago siya lumisan. Pati yung damit niya ibinalik niya sa father niya. Hubot-hubad siyang tinalikuran yung mga kayamanan at samahan niya sa father niya. It doesn't mean naman na nawala na yung respeto at love niya sa parents niya, kundi ang happiness niya nga nung panahon na yun ay ang mag-evangelize na rin at sumakop sa mga kagustuhan ng Diyos para maipakalat ang Kristyanismo. Imagine, pati damit isinirender niya. And also dito sa Japan. Sino ba yun? Si Saint Pedro Calungsod ba yun? Doon sa Cebu. Altar boy na dito sa Japan, napadpad dito, dala ng mga missionaries, and then non-Christian country of Japan, and they were here to start evangelizing Christianity, pero hinuli-huli sila ng mga sundalong Hapon and pinapag-give up yung Kristyanismo sa kanya, or else papatayin daw siya. Kaya maraming struggles doon, maraming fightings doon, arguments and physical injuries. But he never gave up. He never gave up his life of faith to Jesus Christ, to God, the Father. Kaya pinatay siya ng government soldiers. Isa yun sa mga stepping stone kung paano naging blessed Pedro Calungsod, tapos nagiging saint siya after na makita yung mga proofs na yun nga, mga parang miraculous na signs where he can be called or ordained as canonized as a saint. Ganon yung mga sacrifices. Kaya andun yung selflessness. Iniwanan nila yung pagkatao nila. They humble down themselves. They feel they are empty. And they put themselves doon sa mababang posisyon. Para madama nila ang happiness sa pamamagitan ng pagsilbi nila. Makamit nila ang gusto nilang ipakalat sa buong mundo na katarungan at
righteousness, humility, life of faith, foundation of faith. Meron namang mga taong ang happiness nila maybe material things, bahay at lupa, cars, no? Pasyal, no? Adventures, no? Tourism na paikot-ikot sa buong mundo. But after all those things, ayun, no? Masunog ba o hindi yung lupa, no? May iwanan mo pa rin yun. Maybe yung mga next generations or maibenta man, makuha rin ng iba. So, panandalian or relative yung happiness mo doon. Academically, yes, you have your job. I mean, you have your diploma once you graduate. And yeah, it's a stepping stone for you to have a good job, no? Employment. And then once you are employed, no? Happy ka sa una dyan at meron ka ng trabaho, may sweldo ka na, may maasahan ka na. But mind you, pag employee ka, nakatali yung oras mo doon sa employment mo. No? Hindi kayong pwedeng lalabas-pasok na lang doon sa company or sa factory ba o kung saan ka nagtatrabaho. You have to give your 8 hours per day. O kung ano man yung kontrata mo. Binabayaran ka doon. Kaya hindi mo hawak na yung kumbaga wala kang freedom for 8 hours. Sa mga regular employees dyan. So, hindi mo hawak yung oras. Pero binabayaran ka naman. That's employment. Unless if you are also an entrepreneur, sarili mo yung company, ikaw ang boss doon, hawak mo ang negosyo mo, ikaw ang manager. So, hawak mo yung oras mo, hawak mo rin. Ikaw na magpapalago sa negosyo mo. No? Very simple, sari-sari store. No? O yun. Ikaw ang tindero, ikaw ang nagmamanage doon. No? Kahit isara mo man o hindi yung tindahan mo, andun ka. Hawak mo yung oras mo. Kung umaga bubuksan mo, pero may lakad ka pala, pupunta ka ng school, attend ka ng PTA meeting, isara mo lang konti o sandali yung tindahan mo, punta ka ng school, then go back, you open up again your store. So, andun ka, entrepreneur ka, and you have the time. You are free. Kung ano man yung mga obligasyon mo sa mga anak mo, sa bahay mo, magluto, maglaba, and sa mga PTA ba or other things, sa NGOs, organizations, sa barangay, then you are there. And try to take a look kung andun ba ang happiness mo. Ang iba, nag-iisip na lang, paano ako mayayaman kaya? Doon makikita natin na ang vision pala ng tao ay hindi yung talagang inner happiness. Meron pa rin siyang pananaw na may gusto siyang makamit yung mga material things. Kung pera ba o maging successful, mayaman, maging mayaman ba siya or what. So, ito yung nakikita natin sa mga personalidad ng tao. And selfishness, self-centered na yon. Egoism, ego, sarili mo. So, ang philosophy mo, anuman ang gawain o proyekto mo ay para sa iyo or para andun yung makilala ka. Kumbaga, sensationalism ang sayo, makita ka, hangaan ka ng tao, ikaw yung star among the group. And yun, medyo ang gusto mo ikaw talaga ang sikat. Ikaw ang nasa itaas. So, doon makita mo na talagang matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Mataas ang pangarap. Now, kung makamit man niya ang pangarap na yon, posibleng hindi na bababa yung paa niya.
Ha? Wala na siya sa wala na siya sa ibabaw ng lupa, kundi andun na sa itaas. Lumipad na siya sa mga magagandang tagumpay sa mga pangarap niya. Kinalimutan na niya yung mga taong kasama niya, tumulong sa kanya, parents o relatives ba niya, at kung saan-saan na lang siya naging masaya sa mga lakwatsa niya, mga kung ano-ano, mga self-desires niya. Self-centeredness. Kaya magkaiba, no? Magkaiba. Andun yung mga binigay mo sarili mo para na you can serve other people. Ang iba naman, gagamit pa ng tao para na makuha niya ang gusto niyang makamit. Dito na naman, medyo may hugot yun. Na? Kukunin niya yung tao, gagamitin niya yung tao para makamit niya ang gusto niya. Kung ano man yung gusto niya, kayo na ang mag-isip-isip kung ano ang gusto ng tao. Hindi lang sibilyan, hindi lang simpleng tao, ordinaryong tao, kahit na yung taong nasa middle class na, or elitista na, or mga taong nasa posisyon. Meron din mga estudyante, no? Na kung gusto nilang maging valedictorian, yun pala, nangungopia lang pala o binibili lang pala yung mga sagot, no? Galing dun sa classmates niya. Or nagpapatutor-tutor na ang tutor na niya ang gumagawa ng mga assignments niya. Yun ang mga yun ang mga personality na hidden man, hindi mo makikita yung mga motivation nila. Pero the effect of it could reflect or can be seen. Reflection yun, manifested yun doon sa mga nagiging pangyayari sa kagustuhan ng tao. Maligaya ka ba doon? Maligaya ka ba ngayon kung anong katayuan mo sa buhay? Kung ano talaga yung pinangarap mo? Successful ba talaga? Baka external lang ang success. Baka panandalian lang yung success mo na yan. Boys and girls, mga binata, take note, yung mga sexual desires nyo, huwag lamang yung panandaliang kaligayahan. Ang pagmamahal ay hindi lamang sex. Kaya ang gustuhin nyo man ay hindi yung panandalian. It's happiness, but it should be aligned to your goal and desire na may kahalagahan at may walang forever, walang hanggan, I should say. Okay, wag na natin pahabain ito. Baka sasabihin naman ng iba na masyado akong mahabang mag-video. Okay, hanggang doon na lamang po. Dapit hapon na ho. At anong oras na ngayon? Takip silim. Kaya andito na naman tayo sa ating golden rays ng ating sunset. And thank you very much for listening. Sir Kutaylo po sa ating sunset moments. Take care and God bless.